Salam mga sisi, kumusta po kayong lahat? Ito po, bitbit ko po yung tubig kasi mayroon siyang bibigyan ng pagkain na tubig na isang tindero doon sa bazaar. So pupunta kami ngayon mga sisi kasi magbabayad din kami ng kuryente. Tapos diretso na kami sa bazaar mga sisi. So sa daanan namin mga sisi ay medyo malayo-malayo yung babayaran namin ng kuryente. Pero malapit lang siya sa bazaar mga sis. So dito ay makikita ninyo yung iba't ibang mga bahay dito na nakapaligid. Mga villa po iyan. So it means mga malalaki pong bahay mga sis. Ang iba dyan ay pinarerentahan. So, ngayon pala ay medyo mainit dito sa lugar namin sa Lahore. Hindi na talaga mapigilan ang init ngayon. Summer na talaga mga sis. So, dito para sa lugar namin ay hindi government electric ito. So, dito kami magbabayad ng kuryente. Kaso, yung rate ng kuryente nila dito mga sisi ay medyo mahal kaysa government electric. Kaya kailangan naming mag-budget sa kuryente, lalong-lalo na sa paggamit ngayon ng mga aircon sa mga summer. So dito na kami mga sisi at dito kami magbabayad ng kuryente. Ang cost of living po talaga sa lugar na ito ay iba po talaga ang gastusin niya kaysa labas. Oo. Medyo po may kamahalan, lahat po talaga ay mahal dito sa loob. Kaya ang aming ginagawa ay sa labas po kami bumibili. Ayan, nasa office na po kami ng electric company dito sa malapit sa amin. Siya din ang may-ari dito ng kuryente, ang may-ari din. Ganun talaga mga sisi. Napakayaman ang may-ari ng community na ito. Kasi marami na siyang mga branches. So, ito mga sisi ay mga linya iyan ng mga senior citizen. So, expect namin na madali lang talaga kami kasi mga senior, 'di ba? So, may linya ang babae, may linya din ang senior citizen. Tapos dito ako sa gilid naghihintay ako mga sisi. Bit-bit ko pa rin tong tubig. Oo, ganyan po talaga si Mister mga sisi. So ito, lumabas na kami mga sis at napunta na kami sa bazaar. So dito, kapag dumating ka ay kailangan mo talaga maghanap ng parking area. Tapos magbabayad ka ng 30 rupees kasi may nagbabantay. Iba kasi dito mga sisi kasi kapag walang nagbabantay tapos i-park mo dyan, mayroong mga magnanakaw mga sisi. Yung asawa ko dati, before kami pumunta ng Pakistan, bumili siya ng bagong motor. 2 buwan lang niya binili iyon. Pinarking lang niya sa labas ng mall. Wala namang nagbabantay. Pero, wala na sisi. Pagbalik niya, wala na siyang motor. Oo, sumakay na lang siya ng iba. Kaya, dito talaga ang mga tao, mga sisi, ay napaka-busy kapag ting open ng bazaar. Oo. Sabado kasi ito mga sisi. Ngayon ko lang na-upload ang aking video. So, dito, every weekend ay bumibili talaga kami para makatipid tayo. Kasi sa loob po ng community namin or sa subdivision ay mahal po talaga doon. Kagaya po ng mga tela, mga sisi. Ang presyo po sa labas ay magiging doble na pagdating sa loob. Kaya, lalabas talaga kami every weekend para mamili ng mga gamit sa tahi, ang mga tela, tapos sa mga gulay. Kaya po kami nandito kasi iba yung presyo nila. Kaso lang ay weekend lang talaga sila nandito. Ang mga farmer po ay dumadayo po talaga sila sa mga lugar-lugar kapag may mga bazaar-bazaar. Tapos yung mga renta nila is napaka-less lang. So napaka-advantage sa kanila iyan bilang isang mga farmer. At ang mga taong ganito ay kailangan nating suportahan kasi sila po ay namumuhay na makasurvive lang. O, 'di ba? So, lumabas na pala ang mga mangga na season ngayon, pero sa napansin ko, kapag bagong labas yung mga mangga ay hindi masyadong matamis at medyo mahal siya kapag bagong labas pa ng season. So, mga end of this month or next month, masarap na ang mga mangga na yan. Masyadong matamis na. So, masarap talaga ang mangga ng Pakistan, mga sisi. Matamis siya. Kaya sabi ko ni Mister, wag ka na bumili niyan kasi para pa siyang amoy gamot na hindi maganda yung lasa.
At dito pala sa bazaar na ito ay marami pong mga tinda, kahit ano, may mga ukay-ukay. Minsan kapag nangangailangan ako ng mga jeans or kung ano-ano na dapat kong itapal sa mga tahi ko, ay bumibili ako. Oo, sa mga ukay-ukay ako bumili na pangtapal ng mga alteration kapag may nagpa-alter sa akin. Bumili ako ng mga tatlong klase, black, blue, or gray. Ganon, kasi mahirap kapag may nagpa-repair sa akin tapos wala akong ilalagay. At dito din bumibili kami ng mga leases, tapos mayroon din silang mga magagandang tela. Ito po mga ukay-ukay po yan, mga sisi. Yan, mga ukay-ukay. Oo, kasi sabi ko ni Mister, tulungan mo ako maghanap ng tatlong jeans. Ayan. Kasi mayroon akong re-repair. Customer ko, Pilipina. So, kailangan ko talaga iyon. Tapos, mga laces nila, kasi malapit na rin ang Eid. Alam nyo na, kapag malapit ang Eid, maraming nagpapatahe. Ngayon nga, napaka-busy ko. Tapos, masyadong mainit ngayon dito mga sisi. Kapag nagbalot ka ng iyong ulo, tapos nag-face mask, halos hindi ka makahinga. Oo. Ito si Mister kasi mga sisi, palaging pumupunta dito. Kaya yung kaibigan niya nagtitinda ng mga ukay-ukay. Nagtitinda iyon. Nagiging kaibigan niya iyon noong dati pa. Naging kaibigan niya doon sa mga tilahan. Iyan, mga sapatos, mga sisi ng mga bata. Ang mura-mura lang talaga niyan mga sisi. Marami ding bumili. Dito ka makakahanap ng mga original. Tapos tingnan mo yung mga baso. Yung mga baso mga sisi, hindi yan ukay-ukay. Mga brand new iyan, maganda yan. Oo, mga golden. Kapag itong mga klase na ito ay nasa mall, ay magiging mahal na siya. Oo, pero pareho lang yung mga quality niya. Kaya ako, nagpabili ako ng baso dito na half dosina, kasi yung baso namin ay kailangan talaga may reserba ka para sa iyong mga customer, sa iyong mga bisita. Ganyan talaga yan dito. Tapos ito po yung prutas na ito po yung tinatawag na falsa, yung sinishare ko sa inyo na ginagawa namin juice. Oo, very po iyan. Ang tawag po niyan is Indian very. Tapos, season ng watermelon. Ang kilo po ng watermelon is 40 rupees. Nasa ano lang sa atin, 8 pesos plus lang ang kilo. 'Di ba? 8 pesos plus lang ang kilo. Grabe, ang mura na, 'di ba? So, dito, namimili si Mister. Sa tingin ko ay hindi naman masyadong, para bang hindi pa siya matured masyado. Kaya si Mister lang po talaga mga sisi ang pumipili sa mga prutas-prutas. Kasi kapag ikaw ang pipili tapos hindi magandang resulta, mapagalitan tayo, 'di ba? Kaya ano na lang, choose his own risk. Tapos napabili rin ako ng peach, 2 kilo. At ito din watermelon, dito na kami bumili. At nagbili na rin kami ng falsa, yung berry ba. Marami talaga ditong mga sisi, mga malilimos ba, yun bang mga vigar. Marami talaga yan dito sa Pakistan, nagkakalat yan sila. Kahit mga lalaki, buong pamilya, sila, naglilimos. Minsan din binibigyan ko lang sila ng 10 rupees. Minsan din binibigyan ko sila ng 50 rupees. Depende po iyan. Kasi ang iba kasi ginagawa na rin nila ng mga negosyo. Ganun lang po talaga mga sisi. So ito mga sisi, umuwi na rin ako. Tapos si Mister ay umalis. At nagpa-order ako sa Food Panda. Oo, dito kasi ay sa online, pwede kang mag-order ng mga gatas, mga kailangan mo sa kusina, ganun ba, gagaya ng pagkain ng anak ko, yung gatas niya. So, nag-order ako mga sisi. Ayan. Ayan, mga sisi, kumusta kayong lahat? Hindi kami ka-shout out. So, ito talaga dito kapag reality na ng buhay, mga sisi. Oo, galing kami sa labas ni Mister, tapos umalis siya agad kasi mayroon siyang pinuntahan. Tapos pagdating ko ay medyo masyado ng sa oras, kasi gabi pa yun umuwi si Mister. Yung anak ko nangailangan ng gatas, ganun ba? So, nag-order ako online. Dito lang naman ay para siyang sari-sari store ba. Malapit lang, mag-order ka, tapos magbigay ka ng 100 rupees para pamasahe.
okay na lang din yun kaysa lumabas ka, mag-book ka ng rider kasi kailangan mo magbayad back and forth 500. So kapag Food Panda ay magbayad ka lang ng 125 rupees, ganun lang ang babayaran mo. Oo, kasi ihatid lang yan sa bahay. So yun lang ang na-order ko nung dumating ako. Nag-order ako ng shampoo, nag-order ako ng gatas ni Yusef dalawa, tapos yung chips niya, yun lang talaga. At pag dito sa Pakistan, nung bago pa lang ako dito, manibago ka talaga kasi malayo ka sa tindahan, yun bang hindi ka pwedeng lumabas, maglakad mag-isa kasi kailangan mong bumili doon sa sari-sari store. Hindi katulad sa atin na utusan mo yung anak mo na bili mo ako doon ng magic sarap or itlog, ganon. Hindi yan pwede yan dito. Oo, mostly dito, mayroon kasing mga shop malapit sa amin. Tatawag ka lang sa cellphone na magpa-deliver ka. May charge na 50 rupees, ganun ba? Yung malapit na bakala. Pero wala kasi sila, kaya sa Food Panda ako, 125 yung bayad. Ganun lang talaga kapag babae tayo na sa loob ng bahay. So, yun lang mga sisi. Tapos, dito po, mayroon pong nagtatanong sa akin kung converted ba ako ng Islam. Yes po, converted po ako. Before po kami nakasal ni Mr. ay nagpa-convert po ako. Nasabi ko na rin ito sa mga videos ko dati, pero mayroon po tayong mga bagong viewers. Kasi nung nag-post ako dati na mayroon picture sa anak kong babae. Yung anak kong babae mga sisi, hindi ko yan pinakonvert sa Muslim. Oo, kasi kahit ako man, hindi ako pinilit ni Mr. Kusa akong nagpa-convert. Okay? Kasi dito sa channel natin, ayaw kong isali about religion. Oo, kaya sa mga bagay na yan ay sasagot ako, yes, nagpa-convert ako ng Muslim. At minsan umuwi ako ng Pilipinas ay hindi po talaga ako nagtalokbong doon sa yung bang nag-cover ng ulo nung dumating ako doon sa probinsya namin, kasi yung probinsya namin mga sisi, walang Muslim doon. Oo, tapos ang mga tao mas para bang manibago sila, para maiwasan ay hindi na rin ako naglagay sa ulo ko. Kasi alam mo naman yung mga tao sa atin, magiging marites na, machismisan, bakit ka na ganyan. Kaya hindi lang ako nag-cover sa ulo ko nung dumating ako para walang chismisan ba. Tapos dito naman sa Pakistan, pag lumabas ako, magganito talaga ako. At mostly sa ibang mga tao dito talaga, lalo na dito sa Lahore, ay ang mga tao dito kahit Muslim sila ay hindi sila nagka-cover ng ulo. Nasa iyo iyan. Hindi sila nagka-cover ng ulo, pero mayroon silang ganito dupata. Oo. Itong dupata kasi at yung hijab ay magkaiba sila. Kasi yung hijab, maliit lang siya. Yun bang maikli. Tapos itong dupata ay 2.5 meters. Ito. Masyadong mahaba ito. Para na siyang, pwede mo siyang ilagay sa ulo tapos ibalot mo sa katawan mo. Para bang pangbalot talaga sa katawan ang dupata. Ang hijab kasi is dito lang sa ulo natin. Pero ang dupata kasi dahil sa haba niya, pwede na siyang gawing hijab, diretso na pangbalot sa katawan. Ganito po ang Muslim ginagamit ng mga Pakistani dito. Mayroon silang dupata. Kahit po ang mga Christian dito ay gumagamit din sila ng shalwar kamis at may dupata. Yan po ang napansin ko talaga. Kasi cultured na nila iyan eh. Tapos, pag pumunta ka ng Islamabad din, mga napansin ko sa mga tao doon ay modern na sila. Nung pumunta kami doon, yung anak ng pinsan ng asawa ko, nagsusuot na siya ng jeans, wala nga siyang dupata. Oo, nasa tao lang talaga iyan. Kaya yung nasa picture ko na hindi ako nag-hijab at yung anak kong babae ay nakadress, kasi yung anak ko is hindi po siya converted Muslim. Ayaw ko pong pilitin yung anak ko. Gusto ko na siya mismo sa puso niya ang magdidesisyon, yung anak kong babae ba. Oo, kasi lumaki kasi siya ng Christian. About kasi sa religion mga sisi, tayong mga magulang ay gumagabay tayo sa ating anak
Pero kung ano talaga ang laman ng kanilang puso, calling na po iyan. Calling na iyan. Kaya, ganun lang po. At least sinagot ko po yung katanungan ang ating viewers. Tapos mga sisi ay ngayon po is May. Mayroon po Flores de Mayo ang Islamabad po. So, may nagpatay sa akin. So, natanggap na ni sister. At ngayon, may dalawang nagpa-booking sa akin, Pilipiniana. Kasi tuwing Independence Day dito sa Pakistan, ay nag-celebrate din ng Independence Day sa Pilipinas. So, may nagpatay sa akin dalawang dress na Pilipiniana. Oo. Masyadong busy po ako ngayon. Excuse me. Masyadong busy po ako ngayon mga sisi sa aking mga tahi. Kaya hindi ako naka-upload ng 2 araw mga sisi. At alam nyo ba na sa napapansin ko talaga na ang mga tao talaga is meron talaga ibang mga nasabi. Kahit nga kalukal Oo, sa totoo lang. May lokal pong ano sa akin, nagko-comment dati na ano daw, papanoorin ko daw yung vlog ng 2 Pakistani na babae. Kasi parang hindi ata maganda yung experience nila sa asawa nilang Pakistani. O, sa totoo lang talaga mga sisi, ang mga Pakistani po ay pareho lang po talaga ng mga Pilipino iyan mga sisi. Oo, malas ka kung mapunta ka talaga sa isang Pakistani na yung abusado, yun bang mapanakit, yung babaero, yun pa. Mayroon talaga sa kanila agad yan. Oo, mayroon sa kanilang ganyan na babaero talaga mga sisi. Kaya, titingnan niyo po talaga kung anong klaseng lalaki ito. Kasi alam ko marami mga Pilipina din nakapag-asawa na Pakistani. Kapag nag-asawa kasi tayo ng Pakistani o anong ibang lahi mga sisi, sa katagalan ng pag-aasawa ninyo ay doon mo na makikita yung mga ugali, no? Mga ugali talaga. Oo. Kapag nagstay na kayong dalawa ng mga 7 years, doon na lumalabas na talaga lahat ng ugali, mga sisi. So, napaka unfair din sa ibang mga Pilipina na inasawa sila tapos hindi mo lang alam na magulang na lalaki na may asawa sila na Pilipina or ganon, tinatago. Kasi ang ibang mga lalaki dito ay para bang yun bang hindi nila masabi-sabi sa kanilang mga magulang na mayroon silang Pilipina na asawa, ganon. Kasi napansin ko dito is sobra sila makarespeto ng kanilang mga magulang talaga mga sisi. Totoo lang, lalong-lalo na sa kanilang mga ina. Kaya kapag ikaw ay asawa na Pakistani at tinatago ka, pati yung mga anak mo sa pamilya niya, ay ang hirap talaga ng sitwasyon na ganyan. Oo, kasi pag dumating sa panahon na hindi naman kasi forever na mag-abroad tayo, no? Yung bang magtrabaho tayo sa abroad, tapos palagi tayong nakabuntot. Hindi kasi yan permanente Dumating talaga ang panahon na mag-retire yung asawa mo. Kagaya ng asawa ko, ay hindi ko na malayan na mag-retire pala siya doon sa trabaho niya. O diba? So, dapat talaga sa relasyon ninyo ay hindi lang sa country na iyan. Oo. Dapat talaga na dumating sa punto na mag-resign yung partner mo, ay dadalhin ka talaga niya kahit saan siya magpunta. Pero ang hirap lang ng sitwasyon kung yung lalaki ay may asawa dito sa Pakistan. Oo, lalo na kung ang babae ay ayaw niya na may kaduwaya siya, mayroon talagang ganyan. May mga pamilya na hindi makatanggap, yung na masyadong conservative. Tapos, may mga pamilya na nahihiya, ganun ba? Kaya, ang hirap talaga, ang hirap na i-ano mo, ayun bang, isipin mo na ganyan ang sitwasyon mo, diba? Kaya, kahit anong lahi yung magiging chatmate mo, pag-isipan mo talaga mabuti kung anong dapat mong gawin. Huwag pa basta-basta. Lalong-lalo na ngayon na ang hirap na ng panahon. Kapag nag-LDR ka, kailangan nyo ng pera kasi pamasahe, mga ganon, marami talaga. No. Tapos, bihira lang po talaga dito na isang Pakistani na para bang isusulong ka talaga sa pamilya niya. Bihira lang talagang ganyan. Kapag may isang Pakistani na ganyan, yan. Ano talaga yan? Napaka ano na lalaki.
Yun bang lalaking lalaki talaga pinaglaban yung pagmamahal niya or yung asawa niya na Pilipina. Agoy, maraming mga Pilipina na ganyan na pinaglaban talaga ng kanilang mga asawa dito sa Pakistan. Uy, ang dami kaya namin dito mga asawa ng mga Pakistani. Pag-asawa kasi, marami kasing pinagdaanan kagaya namin ni Mister. Para kaming Tom and Jerry, nag-aaway, halos magkahiwalay na dahil sa adjustment sa pagsasama ba. Pero sa katagalan pala, totoo pala, kapag matagal na kayong magsasama, na-adjust nyo ng isa-isa, nakilala nyo na masyado yung isa't isa, so, wala na. Nagiging peaceful na ang buhay ninyong dalawa. Ang pag-iisipan nyo lang ang mga budget sa bahay, mga kailangan ng anak nyo, mga kailangan ninyo kapag may emergency. Ganon na. Wala na yung mga childish na nasiselos ka, may bigla ka na lang dyan tutupakin, ganon ba? Parang ma-adjust mo na, lalo kung mag-mature na kayo. Kaya ganon talaga. Pero, sila kasi, ang pinaka-different nila kapag nakaasawa ka ng Pakistani, mayroon talaga silang ugali na sila talaga ay mga good provider. Yung pangangailangan mo bilang asawa, pangangailangan mo sa pamilya, lahat ng mga bills mo sa bahay, kargang-karga nila iyan. Mostly po sa mga Pakistaning asawa iyan. Pero kaming mga asawa na Pilipina, lalo na ako, mayroon akong unang anak, syempre, ayaw ko naman na lahat ng gastusin ay yung asawa ko ang magso-shoulder. Responsibilidad ko din naman yun kasi asawa ako at anak ko yun sa una. Oo, sa pagdadalaga, di ba? Kaya yun na mindset na yun ay kargang-karga ko nung nakasal kami ni Mister. Kaya dumating talaga sa punto na parang na speechless na ako ba, na gusto ko nang magtrabaho, ganon. Kaya palagi nag-aaway talaga kami dati dahil lang sa mga ganyang mga issue ba. Gusto kong magtrabaho kasi gusto kong magiging maganda ang buhay ng anak ko, ganon. Kasi nung nasa Abu Dhabi pa kami, ay syempre may trabaho ako. Ako ang nasustinto sa anak ko. Kaya nung dumating talaga ako dito, nagpabili talaga ako ng makina, mga sisi. Oo, nagtatahi ako, magpadala ako sa anak ko. Dati ako talaga ang nagpapadala, pero ngayon si Mister na po ang nagbibigay ng allowance sa anak ko. May mga kunti lang kailangan, ako na po ang mabibigay. So hindi na masyadong mahirapan ba. Di katulad dati na kailangan ko talagang mag-overnight. Ngayon, nasa akin na iyan kung mag-overnight ako o ano pa. Basta i-manage ko lang yung oras ko. Kasi napaka-boring din mga sisi kapag tapos ka na lahat. Syempre, routine ng isang asawa sa umaga, maghanda para sa anak natin na nag-aaral, maghanda ng breakfast. Tapos mga after matapos mo yung lahat is 2 hours, di ba? Tapos ka ng yung anak mo nasa school na, naglinis ka na, tapos yung labahin nilagay mo na sa washing machine, tapos nagluto ka na ng breakfast. Tapos yung asawa ko hindi yan gigising ng madaling araw, gigising yan alas 10:30, alas 11, ganon. So during that time, ang aga ko kasing gumising, kaya madaling matapos yung mga lahat ng mga gawain sa bahay. So, ang ginagawa ko talaga kapag free time ko, nagtatahi ako. So, hindi lang na kumikita ako sa tahi, kundi ito po ay nagbibigay sa akin ng busy sa buhay, na hindi ako maboboring. Kasi iniisip ko schedule ng customer ko, ganun ba? Kaya, marami ding mga Pilipina dito na ninegosyo, mga sisi, through online lang. Marami namang mga community dyan na makilala ninyo ang ating mga kabayan. Pwede ka namang kumita, nasa loob ka ng bahay. Basta, nasa iyo yan paano ka dumiskarte, nasa iyo yan paano ka magtiyaga. Ganun lang po talaga. Tapos iisipin mo na yung tiwala ng kababayan mo na binigay sa iyo ay hindi talaga mawawala. Lalo na mga customer mo. Marami talaga ako na-encounter dito. Mayroong mga customer na gusto nila sila magdala ng roll. Oo, magpa-deliver, saka nababayaran. Sa ngayon na hindi na talaga ako papayag ng ganun. Kasi 2 beses na rin na nag-deliver ako, tapos sabihin ka na, pasensya na, saka na. Nakakawalang gana magtahi ng ganyan, sa totoo lang. Kasi sa Pilipinas, kahit gaano kahirap mga tao doon talaga ay binabayaran talaga nila ang tahi. Meron talaga mga Pilipina na minsan din ay
medyo makupal-kupal din. Oo, ganun talaga. Kahit saan mo punta. Pero at least may mga customer din ako. Oo. Matagal-tagal na rin. Nagsimula ako dito. Nung dumating talaga ako, 2002. Hanggang ngayon, natatahi ako. So, yun talaga. Wala akong boring sa buhay dito. Kasi, after ng free time ko, after kong maglinis lahat-lahat, ay tuloy-tuloy na yung patatahi ko. Hihinto na naman ako para ihanda yung pagkain nila. Iinitin ko na lang sa gabi. Yung mag-ama, yung anak ko ay nag-aaral. Kasi mayroon siyang tutorial, di ba? Yung may tutor siya. Mayroong teacher siyang nagtututor sa kanya. Lalo na, exam niya, last na ng exam. Bakasyon na ng 2 months. Oo. Last na ng exam ng anak ko. Kaya napaka-busy ng anak ko ngayon sa kanyang teacher din. Kaya yung asawa ko ay relax-relax lang siya dyan. So ako, magtatahi ako. Oo. Dito ko, inuubos ang oras ko sa tahi ko at sa mga customer ko. Minsan kapag kailangan na ng customer ko, nag-overnight ako. Yung hanggang umaga ako nagtatahi. Ganyan lang ang routine ng buhay. Kapag mayroon akong oras, ay lumalabas kami, pumupunta sa park, dinadala namin ang anak namin sa mga malls, ganun lang. Buhay talaga kahit saan ka mapunta mga sisi. Kahit napunta ako sa Abu Dhabi, nagstay ako sa Pilipinas, hindi naman nagbago yung buhay ko. Ganun lang ang sit up ng aking activity sa buhay. Nasa atin lang iyan kung paano mo aayusin yung schedule mo kapag kung saan kang kaunti napunta. Sabihin na napaka boring, walang mga ginagawa, walang trabaho. Nasa iyo yan kung paano mo i-manage. Kasi ang gawaing bahay ay napakalaking trabaho talaga. Lalo na ang pagluluto, paglilinis, lahat-lahat. Di talaga madali. Lalo na kapag full-time housewife ka. Kalalaba mo lang, mag-fold ka na naman damit. Tapos, madumi na naman ang bahay. Kailangan mo naman linisin. Yun lang ang buhay namin bilang isang asawa sa bahay. Oo. Tapos, masaya naman. Masaya naman na makita mo na nasa ayos lahat ng mga gamit sa bahay, malinis. Umuwi yung anak mo galing sa school na malinis ang bahay. Nagpapahinga kayo, malinis ang bahay. Mayroon kayong nakain kasi nagluto ka. Ganun lang ang buhay bilang isang asawa. Kahit asawa ka ng Pilipino, asawa ka ng Pakistani. Oo, walang nagbago naman. Oo, kasi tao naman yan eh. Hindi naman yan immortal na hindi yan kakain. Ganun lang, normal lang ang buhay. Ganun lang talaga. Kaso lang, iba-ibang kwento lang. Oo, iba-ibang kwento namin dito sa Pakistan. O, kasi hindi ako pinapayagan magtrabaho sa labas. Sabihan lang niya ako na kahit magtahi ka dyan, mag-umaga, huwag kang magtrabaho sa labas. Ayaw niya talaga ni mister ng ganun mga sisi. Kaya binigay at sinulit ko na lang yung oras ko para sa kanya at sa anak ko, at sinusuportahan ko yung anak ko sa Pilipinas kasi gusto ko talaga makapagtapos siya ng pag-aaral. Ngayon nga, katapos lang namin video call ng anak ko. Kaya ganun lang po ang talaga ang buhay. Simple lang po talaga. Walang imi-imi. Oo, ganito lang ang buhay sa Pakistan. Okay, so mega shoutout mga sisi. Maraming salamat sa inyo. Ako pala si Fatima, ang iyong kabayan na namumuhay dito sa Pakistan. Maraming salamat. Allah Hafiz.